Nga the greatest gift that the Lord has given to the church is to be an encourager rather than a discourager. Tonight, we will continue with our series in the Marathon of Life. Second night, now we will talk about the secrets of, 4 secrets of King Hezekiah. But how do you feel tonight? Are you happy, bored, sleepy, scared, jealous, excited, confused, surprised, proud, shy, hungry, or angry, sad, anxious, or tired, or suspicious? But are you happy? You see, all of us, our listening audience probably may have different feelings at this moment, but I'd like to tell you again tonight that we have a loving Lord who is so concerned about our welfare, and definitely He is for us, and He will help us to go through in this life as we engage into another night of this journey of life. Okay, now, we will talk about King Hezekiah. You know, King Hezekiah was a prosperous king, actually. He prospered whithersoever he informed, but he outlined the secret in 2 Kings chapter 18, by the way. And he reigned for about 29 years. And he started as a king for 25 years. But you see, he was chosen as a young man, by the way. And have you ever felt like being chosen by God as a special person? Because of his God's plan again. Remember that at the beginning, we talk about God's plan, engagement of this life, as we travel in this journey of life, that God's plan is perfect. And we should never question His dealings with us, or what is happening, because He wants us to be successful in this life, but only that atong mga hangyo, ang atong mga handom sa kinabuhi, dili magidihatag tanan dayon sa Ginoo. Karon, we are chosen, but it's here you can see that King Hezekiah was also chosen at that moment, no? At 25 years old, he was young, like many other of you there, mga batanon, but he was chosen as a new king, by the way. But he faced some tough choices and incredible challenges as a young leader. He was surrounded by people who might have tried to influence him for doing wrong. He was young at the time, by the way. But you know, there are 4 secrets of King Hezekiah that made him talaga a powerful example for all of us as we look forward to the wonderful plan of God in our lives. So look at this. Now, asa man makita ang first secret ni King Hezekiah? Ang first secret ni King Hezekiah is found in verse 3 of 2 Kings chapter 18. He did what is right in the sight of the Lord. So doon ay mga hinimo kaniadto sa mga tao nga ilang kaugalingon ng mga dealings lang. Di sila gusto mutuo sa Dios nga buhi sa taas. Sometimes moatubang sila og bato. Sometimes moatubang sila og kining bukid nga mohilang himong Ginoo. Yung maghimo-himo po sila mga Ginoo. So gikuha to tanan ni King Hezekiah, tanan nga dili naghisgot o nagpunting ngadto sa tinuod nga Dios nga buhi si King Hezekiah. And siya nga, ayaw, dili ni pwede. He did what is right in the sight of the Lord. Kita karon mga kaigsunan, knowing that God has the best plans in our lives. Dili ta mabalaka sa atong kinabuhi because our direction is very sure, is very clear. Gabisan sa atong pagkamakasala, ang Dios malipayon sa pagmahal, naghatag sa iyang pagkamatarong nga nihi kanato imputed righteousness. Dili unta tatakos, yet God loves us with an everlasting love, and He will continue to take care all of us and guide us, go through in this life against all the challenges that we are facing. Dunay duha ka mga masakiton nga mga tigulang na intawon, no? Nya kini na sila, both of them are unable to move around. Unya, kining na sa tunga nga pasyente, they are in one room, murag semi-private room ni Doc Dwight, no? Semi-private siya. Karon, kita nimo nga kining nasa tunga, sige pangutana atong pasyente nga naakilid sa duol sa bintana. Siya, oy, may gabi diha o may buntag diha akong
akong classmate nga masakiton na naduol sa bintana, pwede ba gablihan nimo ng bintana para nga akong imong makita, i-describe sa ako kung sa imong nakita sa gawas. Siya, nindot kayo. Iya dang giabli, kining na-diskilid siya, wow, what a wonderful world. Pagkanindot sa kalibutan nga gihimo si Ginoo, tungod kay ang mga tao malipayon. Unya nindot ang silaw sa adlaw, nindot ang bidlisew sa adlaw, nindot ang huruhoy sa huyop sa hangin. Siya, wow, nindot no siya. Ay, pagkanindot gyud ang kalibutan gihimo si Ginoo bisag masakiton ta. Hagok siya. Uy, hagok siya tulog. Pagkagabihin siya, oy, akong amigo nga nadol sa bintana nga parehan ako masakiton. Abli ko di agod. O kung siya mo makita, o kung siya gihimo sa mga tao, diha anang gawas bintana. Siya nga, abli na po niyang kurtina. Siya, wow! Pagkanindot sa kalibutan gihimo sa Ginoo, nga naman ang mga tao, nagmalipayon sila. O niya, nindot ang hayag sa bulan. Nada ito'y bulan atong panahon na. After 2 weeks, ningagi ang nurse. Kinabakante man dito dool sa bintana sa nurse, pwede pa kumubalhin diha kay pagkanindot ba akong roommate din nga mag-describe ba siya kung siya nakita niya sa gawas siya, yes sir. Siya pwede ka makabalhin, pero nurse, mangutana ko, ug unsa man, asa man da siya karon? Siya, sir, ingon ang nurse nga, walang gid mi nagdisturbo nimo kagabi sir. Mga alauna, namatay siya, sir. Ha? Namatay na to akong kauban. Diri, unsa magide iyang problema ato, ma'am? Gingnan, nangutana ning masakiton. Siya nga, kuan man to, sir, kanang cancer man to, sir, na si optic nerve cancer, sir, sa iyang mata. O di na to kakita. Buta man to, sir, di to kakita. O niya, pero hala, nga naman nga, sige masag-ingon nako, nga kining, kining nindot ang iya nakita sa gawas. Ingon dayon siya nga, hala, sir, buta man to, sir. O ang tinuod, sir, gihimo siguro to niya, sir, parang just to encourage you. That's why you are still happy and alive today. Pagkanindot sa kinabuhi, no? Ang atong General Conference President one time during COVID, nadungog na ko siyang presentation nga the greatest gift that the Lord has given to the church is to be an encourager rather than a discourager. We have to encourage one another. In times of pandemic, in times of crisis, we have to encourage one another to remain in the church, even to the last drop of our blood, the last beat of our hearts. That is what we want that is what we want to be in this life. So be an encourager. The world has plenty of critics already. That we have to what? We have to encourage one another. One time, dunay Calvinist preacher, gingnan siya nga, oy, Calvinist preacher, ayaw istorya sa lain nga, lain nga church ha, kay patayon dyan ka, kay dili man pwede na, kay iya man taog kanang direksyon sa kinabuhi. Yang wa magit sa patuo siya masagdaot, hala sige, dakpon kita ka, kay maurabay mando sa akong mga pangulo. So gidakop siya mga kaigsunan, wala siya nadakpi, pero bantay itong gigukod nga magawali, preacher, nga nawala mang sundalo nga nagukod niya. Siya, dito di ay nabulasot sa usa ka kanang river, nga nagahi na pero naibangag, nga mamatay gyud og way magluwas niya. So, gitagaan ning balik ang katong preacher, o gitagaan siyang stick, o gibira, ginainay siyang bira, dito sa iyang hapit na gid siya mamatay, kay perti na gyud. Gitugnaw na siya, hapit na siya mamatay. Niya ingon ding sundalo nga, ay salamat nga imo kong giluwas. Niya gitrapuhan ni sa preacher, siya nga, ikaw may akong tuyo, nga dakpon niya imo mong kong giluwas. So, ang gihimo niya, gidakop. I don't know mga kaigsunan og nagmahay ba ning Calvinist preacher. Kaya ang kining Calvinist preacher, hasta tong sundalo nga iyang giluwas, mo man ganin ang tabang niya og daob. Og siya namatay. Pero ang tinuod nga Kristohanon mao ni, nga nagatuo sa plano sa Ginoo, nga bisag unsay mahitabo aning kalibutana, sa atong journey towards heaven, dunay mga pagsulay sa kinabuhi, nga bisan ang atong kinabuhi pa, mooy kanang gipangita. Yet we should certainly believe that God's plan is perfect. We always do what is good, because to do good is right. Kita nga mga Kristohanon igsoon,
nagtuo ta nga padayon ta og buhat og maayo. Kay mo nay gustos ginumoning nahimo ni King Hezekiah. He did what is right. Kay gusto nato nga kita ba makahimo ta nga ehemplo og unsa nga pamaagi nga talento nga naa nato atong himuon para sa ikaayo sa uban. Unsay maayo dili sa kadautan. Na nailaing istorya. Kini silang couple gabiing dako dito sa Pennsylvania. Uy, naunsa man nga nagabian sila launa na sa Philadelphia dito sa USA. Dito sila pag abot nila dito, doon na yung sa kabatanon dito sa hotel nag-atang siya. Hello ma'am, sir, maying gabi. Uy, nabuntagan naman mo, launa na. Siya nga, can we have a room for tonight? Ingon din tong kining ulitaw nga, sir, sorry kayo. Kay our rooms here in this hotel is already full because of the conventions here in the city. Mo ba? So, niyaon sa man, digin min siya, no sir, wait for a while, in 5 minutes, ako sang i-arrange ang akong room, kay sa break time, ato ko sa akong room, pero naaman mo, kamusay mo stay sa akong room, dindiri lang ko sa labi, bahala mo pahulay, hantod morning. Agoy ang mga tigulang, ang lalaki gidigson, wagin katulog sa kaayo nga gihimo ani nga batanon. And siya nga, sige lang, ako'y bahala, ani nga batanon. So you see, siya nga, sige lang, pagpabot doy, magpadala ko na yung sulat, naglakaw na siya, niya, pila may bayad, ani siya, ayaw na, it's okay. I can send a nice couple like you out in the rain, siya nga, dili magid pwede, sir, so lakaw na lang mo. Niya, ay mo kabalaka, kay ang akong tuyo nga kamo, mahimutang gayod. So nahimutang, sila niya nang lakaw na sa iyos buntag. 2 years after, nakadawat og sulat kining batanon. Unya, dito gibutang nga, hay, nahumana gyud ang building nga akong gitukod para sa imuha nga imuhang idumala. This is a hotel, you come, kay I will show you ug unsa ni siya gyud ang detalye ani. Ang young man, nakadawat siya og sulat, unya naapoy plane ticket, ning adto siya sa New York, dito sa may Waldorf Astoria Hotel dito sa New York, 34th Street, unya 5th Avenue. Unya dito, gidescribe niya nga kana nga hotel, ako nang gitukod for the last 2 years, tungod kay ako namangha, na surprise ako sa kaayo nga imong gihimo sa kuha, o sa akong asawa sa panahon nga nangita mi groom dito sa Philadelphia. Tanawa mga kaigsunan. Siya nga, sir, you must be joking. So no, I am very sure. So mga kaigsunan, sultihan to mo because of the kindness of that simple young man. Karon, there are 32 locations already, tanawon nyo sa internet, in 15 countries, nga owned by Mr. Waldorf Astoria because of the goodness, the wonderful hands nga gipakita, nga wonderful attitude o kanang kinaiyang nga gipakita sa batanon nganhi ani mga intawon, mga idarana, mga hamtong nganing bisita sa iyang hotel 2 years ago. So kindness is a language. Nga bisan ng amang ang bungol makasabot, ang buta makasabot. No, makasabot sila kung atong himuon ang kaayo. Now, the second secret of King Hezekiah is found in 2 Kings chapter 18. He trusted in the Lord, God of Israel. So, nakanindot mga kaigsunan kay siya, wala nagsalig siya kaugalingon, bisag siya, hari na no. Siya nga, Lord, ikaw may nag-appoint na ko dinhi. Ikaw may tagiya ning kalibutana. Akong gikomit ang akong kinabuhi diya kanimo. As sumala sa gisulti sa Salmista 37, Psalm 37:5, nga commit your way unto the Lord. Ya trust in Him. Ang Ginoo nga tagiya nining kalibutan. So, tanaw ni mo mga kaigsunan, Hezekiah didn't rely on his own strength, cleverness, but he trusted in God's plan. Now, si Isaac, sige sa istorya siyang papa, kay gisaaran man gud ni si Abraham, nga mahimo siya nga kining father of the faithful, pero siya nga, nagkatawa siya kay 100 years old na siya, yang asawa is 90 years old, siya unsaaw manila nga makaanak. Pero mabitaw nakasala gito in taon si Abraham, nga gipadulog siya sa kang iyang asawa nga si Hagar, sa iyang helper nga si Hagar, pero mga kaigsunan, bisan og dasayop to, pero maayo bikang Ginoo, sa diyang nagdako na si Ismael, wapa sa Isaac. Gipalagyo sila ni Sarah, kay dili lagi pwede, kay maabot naman si
si Isaac, no? Pero ning abot sila dito sa Arabian Peninsula nga mao na kuno nang mika karon og right there ning hilak si Hagar, Lord, please help me. Look at my child. Si smile ato nga time kasi mami, wala na food, wala na water, perti na akong gutuma, perti na akong uhawa, kapila ka kilometro na ilang gilakaw mga kaigsunan. Pero si Hagar nagsalig yapon siya sa Ginoo. Kay wa man to iyang kabubuton nga siya modulo kay Abraham ito na sayop ang alagad sa Ginoo. Tanawan mabisag sayop. But look at this. Ang pinakadato igsoon sa tibuok kalibutan karon with the where the si Hagar ni cry because the Lord at that moment answered the prayer of Hagar. O si Ismail kita gi-bless sila unya nagflow ang gasoline, ang crudo even until now while we are sleeping sa Arabian Peninsula igsoon where Hagar was being brought by God in the wilderness. But back to Isaac, so daddy, humana na may altar, nanapoy kuan, nanapoy kanang, unsa ni, altar niya, kompleto na ni siya, ang kulang na lang yun, ang offering siya nga, higda lang di anak. Higda, kay siya din siya, ako din, wala po siya ng utana, o niya sa dihang gibakyaw na unta ni Abraham ang iyang knife ngadto kang Isaac. Kabalo ang Dios nga sincero si Abraham nganing tuman sa mando sa Dios nga ihalad iyang anak, ihalad, maghimog halad. Yung may halad lain, but he knows, Abraham knows nga God will provide. Mga kaigsunan ha, bantayan na to nining kalibutan ha. Daghan kay mga panghitabo, mga experiences kinabuhi nga di na to masabtan. Pero ibutang gid sa tong una-una nga sa tanan na to nga kikinanglanon, dili man gid gusto sa Ginoo nga madato o mamilyonaryo ta, but God will always provide our needs. Ako na nang na-experiencean sa kong kinabuhi tungod kay ako sa ka-working student ko. 6 years high school, mo 7 years sa college, pero the Lord has provided. Nakita nimo nga, the Lord will take care all of us. Na human raman tagyapon, o niya nanindot, na gigiyahan raman ang atong kinabuhi, hangtod nining mga panahon na. So, karon, aning dapita mga kaigsunan, dunay alawiton nga ipresenta rigsoon nga, you can see, that talks about faith like this woman. Na kini nga babae igsoon sa Ginoo, may miracle o wala. Bahala na ang Ginoo. Tungod kay nakadungog man siya nga dunay ginganlan og Jesus Christ nga muagi dito sa ilang nga dapit. Siya bisan unta og bisag makakupot lang unta ko siyang sidsid okay na. Uy, ang Ginoo kabalo siya nga dunay may tabo, dunay ning kupot siya sidsid. Who touch me? Kabalo ang Dios nga dunay tao nga ning touch sa iya nga sidsid. Og mao tong babae nga nagdugo for 12 years. Grabe na igsoon. Kung magdugo ka, kanang dugo ra ba attractive na sa mga bakterya, mabaho gi ka. But for 12 years, giantos lang niya until he encountered the great healer. And that is a great physician, Jesus Christ. Og didto sa iyang pagtouch lang sa sidsid sa Ginoo, siya, woman, your faith made thee whole. Maayo ka. Og naayo siya mga kaigsunan. And Jesus, look at this, kita nimo on one side, he turned around, Jesus, tanaw nito, turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? He said to her, daughter, your faith has healed thee. Nindot no? So may miracle og wala sa atong kinabuhi igsoon. Ato ging isalig sa Ginoo nga siya ni bahala sa atong kinabuhi. The fact nga gialaw ta niya nga matao aning kalibutana. The fact nga gusto niya nga kita ang atong talento ba, ang atong kinabuhi magamit sa pag-inspire sa uban, og siya na'y bahala sa atong kinabuhi, sumpay ani unya, og unsa pa'y gusto niya ipabuhat, sa dili pa siya mobalik, kay gusto si Ginoo nga kitang tanan, aning kalibutan na magsilingan dito sa langit, nga magsalig sa iha lamang, og dili na magsalig sa uban nga kagahom, nga dili man mahlawtayon. Siya lamang ang tagiya sa atong kinabuhi o naghimo kanato. So karon,
Dunay awit nga naghisgot ang Igsoon nga kung may mirakulo o wala sa atong kinabuhi, let us trust God. May miracle or not, Lord, ikaw bahala. Kay ang among kinabuhi, nagdepende ra gyud. Ang atong kinabuhi, nagdepende ra gyud sa kagahom, sa kaayo, o pagmahal sa atong Ginoo. Kay siya naman, ning ari sa yuta, way laing tuyo, is to give us life. Life that is super and that is eternal. How long will I have to hear the stories of how you're able? How long will I have to celebrate the miracle that's not my own? How long will I lift my voice and sing again that you were always good? When I'm feeling all this distance, I never thought I would. How long? As long as it takes for my heart to find a song. As long as it takes to know I'm still not alone. And at the end of the day, I'll stand right here and say, I know that you love me, miracle or not. How long will I give myself before I give up waiting? How long will I have to hide behind a smile that says that I'm okay? How long will I hold on to the promises I thought I heard you speak, when every passing day just leaves me broken down and weak? As long as it takes for my heart to find its song, as long as it takes to know I'm still not alone, and at the end of the day, I'll stand right here and say, I know that you love me, miracle or not. I will sing till my broken heart believes. I'll declare it till I smell the smoke of faith. And with my hands held high, I'll scream it in the darkness, till hope is finally louder than the ache. As long as it takes for my heart to find its song, As long as it takes to know I'm still not alone. and at the end of the day, I'll stand right here and say, I know that you love me. I know that you love me. I know that you love me. Miracle Or not, miracle or not, miracle or not. miracle or not. Third secrets of King Hezekiah is found in verse 6. So, King Hezekiah, nganong successful siya, pinero to, he what? He did what is right. So, anything that is good and right in the sight of the Lord, ang Ginoo malipay na, gihimo ng ni Hezekiah. Ikaduha, he trusted in the Lord God of Israel. Wa na siya laing gisaligan. Ikatulo, he claimed to the Lord. Ning sikit gisas Ginoo, ning pilit gisas Ginoo, wala gid siya mahadlok siyang kinabuhi, tanawaran ni Sigson. So even when King Hezekiah was facing pressure to do something wrong, yet he chose to cleave to God and departed not from following, without scared, without fear. Bisag scary ang situation Igsoon. Kaya nga naman, our God is an awesome God. Og kabalo siya kung si maayo sa to Igsoon, og sa balo siya,
ug unsa ta ka makasasala in town. Walay tao aning kalibutana nga wala kasala. We commit sin the way we talk, the way we act, the way we think, no? Kita nimo nga nakasala kita. Unya, kung dunay tao moingon nga wa ko kasala, unsa ingon sa Biblia, kana nga tao bakakon because nga naman, ang kamatuoran wa niya kay ang kamatuoran gyud kita nakasala at tubangan sa Ginoo. But we thank God, we thank Jesus Christ who came into this world, to this planet Earth to save us and to give us life and to give us hope and to give us happiness and joy in this life as we trust Him. Claim to the Lord, tanawara. Unsa may nahitabo ani ni Jacob, di ba si Jacob parihasab nato nga sa dunay mga panahon nga si Jacob mga kaigsunan, iyang giilad, iyang kaugalingon nga igsuon, iyang pamilya, mga tao. Pero iyang naibawaan nga siya nakasalaman. Parihasab nato, naghinulso sa iyang sala. Iyang na-encounter ang angel, ang archangel. Siya di kabuhian. Siya nabuhiin ako kay hapit na buntag na, hayag na. Siya di kabuhian, hangtod imo kong usbon. O tinuod yun, tungod kang Ginoo, makasabot nga sincero si Jacob siyang kinabuhi, pagbago siyang kinabuhi, sama nato nga magbago tasong kinabuhi o magsalig sa Ginoo, nga walay pagduda mga kaigsunan, we have to clave to the Lord. Dili ta mo, kung baka na yun lang backslide o mawa, igsoon, ato gina, nga problema na, dili na problema sa Ginoo, pero dili malipay ang Dios kung kita mubiya sa iya, kay gusto siya nga magmalipayon ta, nga maglawig nga to sa langit with all of us here, fellow sinners to His kingdom. So tanawa si Jacob igsoon, wagid buhi, hangtod nga nabali ang iyang bukog diri sa iyang pigi, until, siya nga, sige, at bebe, antod, giusab ang iyang ngalan, mga kaigsunan, kinsa naman siya? Ang iyang ngalan? Ang iyang ngalan, instead of Jacob, karon giusab siya, ginganlan siya og Israel, all the prince. Usbon gyud sa Ginoo ang atong kinabuhi. Unsa ang atong mga baho kaniadto, unsa ang atong mga kaagi kaniadto, diri sa kalibutan, tanaw nila unsa ta kadautan, tanaw nila unsay past kana mga followers pud na sa kaaway nga gusto tang idiskuryo ato kinabuhi. Pero ang Ginoo moingon siya nato nga hala, ikaw Jonathan, ikaw dear brother, your sin, I saw you, I see your sincerity like Jacob, I will remember your sin no more. Okay? Bisan pag unsaoy himuon sa yawa, mga kaigsoon nga pildi na dito sa Kalbaryo sa cross. Og He is already a defeated foe and we need not to fear about Him. Wala na gyud. Pildi na siya, gideclare na siya nga pildi, only nga dili na gyud unta ta maminaw sa yawa. Na two things, na di mahimo sa yawa, He cannot give life to a dead person. And He cannot read our minds. Baliko na ko ni sa igsoon. The moment we open up our mouth, we verbalize things, then Satan can listen. He is an artful opponent. Then we become vulnerable. Sakyan na niya, then makasala na din ta. Kabalo siya, unsay naa sa atong ulo. Pero di lang ta, maghilom lang ta, dili lang ta muubli sa atong baba, Ginoo na'y bahala, and He will take care all of us. Di ta kasala, igsoon. Di ta kasala. Now, the first secret of King Hezekiah, nganong successful siya. Kay nga naman, nagtuman siya og unsay gisulti sa Biblia nga iyang gituman ang mga balaudnon sa Ten Commandments, nga naghisgot sa kinaiya sa Ginoo, nga naa sumala gisulat sa Exodus nga hangtod karon nga dili magpatay, dili mangawat, dili mo false witness against your neighbor, o niya honor the father and the mother and keep the Sabbath holy, and you should only make no idols but only worship the true God. Tanan. So by choosing to always pray and obey God, King Hezekiah found strength and protection. Kita ninyo? Ikaupat ni secrets, last secret na ni King Hezekiah, mga kaigsunan. Enoch walked with God for 365 days. O wala gyud black page siyang kinabuhi, igsoon makita nimo tungod kay iyang gipakita sa mga katawhan kaniadto nga dili maayo nga kita mo disobey sa atong maglalala nga naghimo sa langit ug sa yuta. Bisag ikaw dunay pagduda og unsa diha, kuha ka na.
Kay ang yawa maldito magbantay sa tuwa og diin tiyasakyan nga duwa naman to siya gahom sa tuwa igsoon. Ang yawa wanay gahom sa tuwa. We have to thank God. Nga we have been he has that victory at the cross of Calvary, and we have to go on in our journey in life victorious because we have God in our hearts. Tanawa, like Enoch walked with God for 365 days. So, when the high priest questioned the apostles, siya, asa man mo, kinsa may inyong ibalita, kining Kristo, nga giingon ninyo nga, kini mahimong king, o kinsa may inyong gusto nga tumanon karon ang balaod ba dinhi sa Roma o kunsa? Yung siya nga, giingnan niya ang high priest, ingon ng mga apostol nga, we would what? Then Peter and the apostle answered and said, we ought to obey God rather than men. Wa na milain nga saligan dinhi ining kalibutana, mga kaigsunan. Mga butang nga ato makita sa ato mga mata, temporaryo lagi ni. Mga butang nga maangko na to, temporaryo lagi, bisan ang atong profession. Mangilngig ka nga engineer, ka nurse, o abogado, mangani ka, o unsa imong profession, unya ngilngig ang imong posisyon sa komunidad. Nindot ang imong posisyon sa imuhang trabahoan. Kining tanan, temporaryo lagi na. God, because this is how the world value human beings in terms of greatness. But how does God value us in terms of greatness? Is having a heart full of trust in Him. Do you understand that? Ang pagtuo, mga kaigsunan, nga walay pagduha-duha. Nga siya ragyod ang tag-iya sa itong kinabuhi, nagabuhat ka na to, o siya na'y bahala, o kung siya mahitabo sa itong kinabuhi, magsalig lang ta sa iha. O niya, mufalo ta siya kung sige sulti sa balaang kasulatan nigson. Sigurado ang atong kinabuhi. Sama, ano yung mga apostoles nga, we would rather obey God rather than man. So, read the Bible. Diba? Are you using faith as your compassion to Jesus? Nindot kayo, no? Your compass to Jesus. Nindot kayo para sa mga batanon, nga naminaw din na, atong mga kaigsunan, nga kinanglan nga atong pagtuo, should be our compass to know more about God's direction in our lives without doubt and without fear. Okay? Are you actively choosing to do what is right even when it's difficult? Ako ning gibalik ang mga prinsipyo nga ato bang gipili ang paghimo og maayo bisan og lisod pa ang mga panahon, no? Ingon nga, oy, Saturday, mag-worship biya mo, naata sa church, ano, pero we choose different things. Tanawa ha, our decision in this life, we should always trust the Lord, ug unsay gibutang ni sulti niya sa Biblia, nga we have to honor Him rather than honoring men. Okay? Sunod. Are you trusting in God's plan for your life even when you don't understand? Ato bang gisalig nga atong plano nga tos Ginoo bisag wa ta kasabot ug unsay nay sa atong atubangan nga dita kasabot nga unsa man yung mga pakitabo aning atong hitabo tong kinabuhi nga murag wa may direction. Sige lang, bawo lang ta sa atong ulo na Ginoo, ikaw nay bahala kay ikaw may tagiya sa akong kinabuhi ug ikaw nay bahala sa akong kinabuhi. Are you cleaving to the Lord? Tanawa ha, trusto karon ato bang ning sikit magitas Ginoo, hindi wa bagita ning biya sa Ginoo, claim to the Lord and seeking Him first in all things. Kana ato bang wa kita ning biya ning backslide ug sa may tabos kinabuhi kita nagasalig ngadto sa Dios. Are you obeying His commands even when the challenge it challenge your comfort? Bantayan ta ni mga kaigsonan kining upat ka na sekreto ni King Hezekiah. Nindot kay ni nga himuon na to nga sekretos kinabuhi. Primero, do what is right, then trust in the Lord, then cleave to the Lord, and obey His commands. Kaya nga atong kinabuhi, magiyahan gyud, believing that His plans for us at the beginning, in our journey sa atong series karon si Manaha, that God's plan is perfect, God's plan is real, God's plan is best for all of us, and certainly all of us will become neighbors in heaven, kapamilya, kapuso, kapatid, kapaglaom, because we believe that God will take care of us. So, unsa nitabo, Hezekiah wasn't just some random king. He was chosen by God. Think about that. Chosen, pinili, tas Ginoo. God saw something special in him, a potential for greatness that only the Lord could see.
kanindot igsoon kay while we are still here, occupying our time, God can use us in whatever humble capacity we have, whatever talents we have. We may be doing volunteerism or doing ministry for the Lord, or without being unsay gihatag sa Ginoo nga previous for us to enjoy life, serving Him while waiting for the Lord. Nakanindot kay He can use us, these humble talents, for His glory in these last days. And that's all recorded in the books of remembrance, mga kaigsonan. And guess what? Mao ni nakanindot. And God says that the same potential in each and every one of you, every one of us, who are chosen by God, we are chosen as special people in these last days. And you might not be a king, but you are chosen to make a difference in this world. So, look at this. Reward, unsi reward. Agoy pagkanindot. Nakanindot kay in 2 Kings chapter 18 verse 7, and the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo, kung ang imong ipanghimo matagtak na sa imong kinabuhi, kanunay nagdaig sa Ginoo, nagpasalamat sa kinabuhi kay imong nabatnan, anang adlaw, wala kay mahimo atong nangagina, wala kay mahimo atong ninglabay na ng mga adlaw o tuig o simana o adlaw o minuto. Ang importante karon mismo, imong gidaig pasalamatan ng Ginoo nga buhi pata. Then klaro kay ang plano sa Ginoo is really perfect, and that we have this ample time to trust Him. And thank God for the opportunity that we are part of His great kingdom. Then, like King Hezekiah, prosperity will be ours wherever we go in this life. So the Lord will continue to bless us. Balikon ako in 1 Corinthians 2:9, as it is written again, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Pagkanindot yun, no? Kita nga nag-aalagad sa Ginoo, regardless siguro of our religious affiliation, who are listening right there, nakanindot nga we are kapamilya, kapuso, kapatid, kapaglaom. We believe that God's blessings and comfort and forgiveness, and He wants us to be one, united as one family. As we read our Bible, then we'll be directed to the right path, the right direction, ug unsay atong himuon, then we'll be guided ug unsay atong himuon ingon nga mga alagad sa Ginoo nga sure enough ang blessings, ang ihatag sa Dios nga gasa kung kita magmatinud-anon o mag-aalagad sa Dios nga walay pagduda, kundi trusting everything into His hands. Because He is our Creator, He is our God, and He will be forever our God throughout eternity. May gabi istanan mga kaigsoon, may we enjoy this night and for the coming days as we trust our direction. So the song will tell us something about the prayer for all of us, that we may enjoy life, and God bless each one of us. Thank you. Lord God, our Heavenly Father, we thank you once again for you have unfolded unto us the truth about your great plan in our lives. We thank you, Lord, that you have been so good and kind to us in spite of our being unworthy, O God. And we thank you that this moment or tonight, you have unfolded unto us the blessings of being your people in these last days, believing that you are our Creator, our Lord, our Savior, who died on the cross and impute in us righteousness that made us worthy to be called thine children in these last days. Lord, help us to believe in you and serve you even to the last drop of our blood, the last beat of our hearts. Lord, tonight we commit everything into the hands. Those who have some challenges in life, maybe financial problems, Lord. Maybe relationship problems within husband and wife, or family problems, parents and children, or maybe in workplace, maybe profession, studies, whatever that be, O God. We should always remember that you are a loving Lord who created this vast universe, and you want everybody to enjoy life at its best, under your care, under your direction, and certainly, as we trust in you, Lord, heaven is sure for all of us, and even eternity. Thank you, Lord, for forgiving us from all our sins and making us all worthy to be in the great kingdom soon, as we trust in you and wait for the second return, O Lord.
Use us for your glory. In Jesus' name we pray.